After nga ng 29 hours na biyahe namin galing Cebu papunta ng Manila, ayan sa wakas nakarating na kami dito sa Pasig. Grabe, buong katawan ko nga pagod na kasi ilang oras ba naman kaming nakaupo sa kotse. Parang yung mga dugo ko nga sa katawan di na nakakadaloy ng maayos kasi nakaupo lang. Nagpapasalamat nga kami kay Lord kasi safe kaming nakarating dito sa bahay. Tatlong kotse nga yung dinala namin pero buti na lang lahat ng mga driver okay magmaneho. At syempre nagpapasalamat din ako sa kotse na ginamit namin kasi hindi niya kami pinabayaan. Sobrang komportable nga kami gamitin to sa biyahe kasi hindi talaga siya maalog tsaka perfect pang harabas. Sobrang luwag nga ng pwesto dito sa loob kaya lahat ng mga pasahero nakakatulog din ng maayos. Ayan, awang-awa nga ako dito sa kotse kasi sobrang dumi na rin tapos ang dami pang alikabok. Maputik na nga rin tignan, paano ba naman kasi ilang oras din yung biyahe namin. Di talaga biro yung land trip na ginawa namin kasi kailangan yung kotse mo condition din tsaka yung driver. Nag-promise nga ako dito sa kotse na ginamit namin, sabi ko pag uwi niya ng Manila deserve niyang ipa-car wash. Baka nga kung nakakapagsalita tong kotse, baka lahat kami nasaktan na neto sa sobrang pagod. Baka nga umangal pa to sabihin ang kapal ng mukha namin laspagin siya tapos hindi pinapa-car wash. Ayan yung mating nga hinugasan na rin dito sa labas kasi maputik na tsaka baka mangamoy pa. Gamit na gamit rin kasi namin to sa Cebu tapos lagi nga rin namin tong dinadala sa beach resort kaya yung loob ng kotse mabuhangin din. May mga maliliit nga rin na bato dito sa loob pero feeling ko nakuha yun sa bahay ni Lola. Ito nga sila kuya nagulat nung pinasok ko yung kotse dito tapos sabi nga nila sobrang dumi daw. Tapos tinanong nga rin ako ni kuya kung ilang linggo raw ba tong walang car wash tapos sabi ko nga buwan na. At ayan, after nga ma-car wash na tong kotse, sa wakas malinis at mabango na ulit yung loob. Di na nga siya amoy labahan kasi dito sa likod marami ring damit na basa na tinambak. Nilalagay lang kasi nila dito yung mga damit na basa after maligo ng dagat. Kaya ayun tuloy nangangamoy pero ngayon wala na. Sobrang pogi na nga rin yung tignan tapos yung gulong nga makintab na din. After ko nga magpa-car wash, ayan dumiretso na rin kagad ako dito sa may barbershop para magpagupit. Sobrang haba na rin kasi ng buhok ko tapos ayan si Kuya Julius nga ulit yung nagupit sa akin. Siya lang kasi yung barbero na alam yung gupit ko tapos hindi niya na nga ako tinatanong kung anong haircut ko. Alam niya na kasi tsaka bet na bet ko talaga yung haircut niya kapag siya yung humahawak sa akin. Masaya nga rin kausap si Kuya Julius habang nagugupit tapos parehas pa kaming Bisaya. Ayan, pasabog nga kasi kapag nagbibigay ako ng tip hindi talaga mawawala yung libreng massage. Kapag nga minamassage niya ako parang gusto ko na tuloy matulog sa sobrang perfect. Ayan, ipapahinga ko nga muna tong Ford Everest dito sa bahay tapos itong Camry nga nagulat ako kasi naflatan na pala ako nang di ko alam. Dito kasi sa may indicator mayroong warning tapos yung tatlong gulong nga nasa 200 plus tapos yung isa naman 165 lang yung hangin. Akala ko nga na bengkong na to pero yun pala meron lang pa ako na bumaon. Ipapapatch ko nga sana to kaso nga lang medyo matagal kaya ayan pinaslakan na lang siya ng rubber sa loob. Para syempre mabilis tapos sabi nga ni kuya okay din naman daw na ginagawa to. Ina-offeran pa nga ako dito ni kuya ng mags kaso nga lang sabi ko hindi talaga ako mateke pagdating sa mga ganon. Maganda nga daw sana bilhin tong kulay puti kaso nga lang hindi talaga ako mahilig sa mga mags. Maganda naman siya tignan kaso nga lang for me mas okay talaga gamitin yung stock na gulong. Tapos ayan pinaka-car wash ko na rin para malinis. Ayan share ko na rin sa inyo guys itong legit at license na Mega Wagi at ilalagay ko na lang din yung link nito sa comment section.